Nagpunta ako sa aming kasilyas o comfort room. Noong araw ang CR ay hiwalay sa pinakabahay. Una kong tiningnan kung nagdugo ang aking patutoy na nagalit kanina. Hindi naman dahil malapit nang gumaling at halos wala ng sugat. Medyo sensitibo pa lang at may konti pang maga. Sunod kong tiningnan ang inilagay ni Aling Ising sa aking bulsa. Nagulat ako. 10 piso. Tig-pi-pisong papel. Noon ay papel pa ang piso pero si Rizal na rin ang nakalarawan. Lahat ay malulutong. Namilog ang aking mga mata sa excitement. Ang 10 piso noong araw lalo na sa batang tulad ko ay kayamanan na. Marami na akong mabibili sa 10 pisong ito kung itatago hanggang Pasko. Pag Pasko ay nagpupunta kami ng Kabayanan. Maraming tindang laruan. Makakabili na ako ng baril na may balang permanente. Yoyo, mahabang PC ng saranggola at ang matagal ko nang pinapangarap na truck-truckan at eroplano. Saka flashlight. Sa amin noon na pagkakaroon ng flashlight ay parang meron kang iPad ngayon. Ang munting bumbilya na pinaiilaw ng 2 baterya ay rocket science na sa aming baryo. Ngayon ang 10 piso ay lang text messages lang. Kung minsan katumbas lang ng halagang ito ng puri ng tao. Sex, 10 pesos sabi nga sa banner sa isang tabloid. But this is the 70s. Peeps and kids like me, many of us, if not all, still have our values intact. Nang makawala ang excitement ay mas nanaig sa akin ang values. Binabayaran ako ni Aling Ising para manahimik sa aking nakita. Para naman akong isang makapili na binayaran ng mga Hapon at nagsuot ng bayong para ituro ang mga gerilya. Inulo ko ang aking ama, kailangan ay malinis din ang aking pangalan. Bukod pa rito, magtataka ang aking ina kung saan galing ang aking pera. Bihira niya akong bigyan ng 5 tapos ngayon ay may 10 piso ako. Lumabas ako ng kasilyas na may nabuo ng plano kung anong gagawin sa pera. Nagulat pa si Kuya Jomari nang makitang papalapit ako sa kanya. Nagpapakain siya ng mga alagang kambing nang puntahan ko sa kanilang bakuran. Dati-rati, kapag nakita niya ako ay sumisigaw agad siya ng, "Pinsan!" Ngayon ay para siyang nakakita ng multo. Inaabot ko sa kanya ang 10 piso. Ano yan? Nagtatakang tanong niya. Ibinigay yan sa akin ni Aling Ising kanina, sagot ko. Huwag ko raw ipag-ingay ang nakita ko sa inyong dalawa. Suhol, hindi ko matatanggap Kuya Jemari, ibalik mo sa kanya. Matagal siyang tumingin sa salapi. Marahil kung hindi man ipinaalam sa kanya ni Aling Ising na susuhulan ako, nahulaan na rin niyang yun ang pakay ng byuda kanina na magpunta sa aming bahay. O maaaring usapan na nila yon. At kung usapan na nila yon, nakaramdam ako ng galit kay Kuya Jomari. Sinusuhulan nila ako? Ika nga sa ngayon ang cheap naman ng pagkakakilala niya sa akin para kaming hindi magpinsan. Nang hindi niya kinuha ang pera ay inilapag ko yun sa lupa at tumalikod na ako para umalis. Ever? Huminto ako at lumingon sa kanya. Nakikiusap ang mga mata niya. Hindi siguro kaya ng pride niya na makiusap sa akin pero nararamdaman ko kung anumang hindi niya maisatinig. Mabait siya sa akin at simula pagkabata ko. Sabi ko nga, para ko na siyang biological brother. Isang big bro. Ano ba naman yung ingatan ko ang kanyang lihim? Huwag kang mag-alala. Kapag kuway sabi ko, wala akong nakita. Yun lang at umaliwalas ng kanyang muka. Salamat, insan. Hindi pa uso ang high five at appear noon. Tinapik niya ako sa balikat at kinuskos sa buhok. Punta tayo kina Clarita mamaya. Paalala ko sa kanya. Dispedida raw ni Ka Jerry. Oo, masigla na uli siya. Sabay na tayo. Masisigla ang mga tao habang sama-samang papunta sa radyo ni na Clarita. Maliwanag ang paligid dahil sa mga sulo at lamparang bitbit ng mga kababaihan. Ang ilang kalalakihan naman ay dalang gitara at bandurya. Kanya-kanyang satsatan. May kariton na hila ng baka na pinaglalagyan ng mga nilutong pagkain. Kasama ko ng aking mga kalaro sa bandang hulihan ng grupo.
Pinag-uusapan namin kung saan maninirador kinabukasan. Ang isa kong kalaro ay may natuklasan daw na baluarte ng mga pugo. Yun ang aming sasalakayin. Saglit pa at nasa rancho na kami, sinalubong kami ng pamilya ni Clarita. Napakaganda niya sa kulay dilaw na bestida at bandanang puti na may polka dots na pula. Para siyang dalagitang Latina. Agad siyang nakipagkamay at nakiumpok sa kanyang mga kaedad. Maliwanag sa rancho. Ilang coolman ang nakasindi. Marami ring pagkaing nakahanda. Nang ilatag ang pagkaing dala ng mga taga-baryo ay nahiya pa ang mga magulang ni Clarita. Sana raw ay di na nag-abala pa. May nakahanda ring inuming nakakalasing sa mga kalalakihan. Juice para sa mga bata at kababaihan at kaping barako para sa mga matatandang ayaw malasing. Nagsimula ang kainan at huntahan. Nilapitan ako ng aking ina. Huwag kang masyadong iinom ng juice ever. Baka mag-ihi ka sa higaan. Nagtawanan ng aking mga kalaro. Bahagya naman akong sumimangot. Baka kasi marinig ni Clarita na pag nasusobrahan ako sa juice ay napapaihi ako sa salawal pagtulog. Manilikot ang aking mga mata. Lagi kong hinahagilap sina Kuya Jumari at Aling Ising. Nakita kong inabutan ni Aling Ising ng isang tagay ng alak ang aking pinsan. Napailing ako. Naisip kong nagiging halata na halos sila para sa akin. Sa mga kanayon-kayan namin ay may nakakapuna rin sa kanila o dahil ako lang ang nakakaalam ng kanilang lihim. Nagulat pa ako sa pagdidili-dili ng may malalambot na palad at mabagong na tumakip sa aking mga mata. Sa samyo pa lang at lambot ay nakilala ko na kung sino. Pumilis ang pintig ng aking puso. Si Clarita. Kanina pa kita hinahanap, anya at inabutan ako ng tinapay. Itago mo to para sa'yo, para merienda ka bukas. Napangiti ako. Ang sweet naman ng aking syota, sa isip-isip ko lang. Matagal ko na rin siyang di nakikita at pakiramdam ko ay lalo siyang naging mahubog at maganda. Salamat, sabi ko na lang. Balita ko, pinata ka na raw. Umiti si Clarita na may halong pagkapilya. Oy, siguro manliligaw na yan. Tudyo pa niya sa akin. Ramdam kong namula ang aking mga pisngi. Kanino mo nalaman? Tanong ko. Saka lahat naman ng batang lalaki dito kailangan dumaan sa ganun. Sagot ko. Ikinuwento sa akin ng nanay mo. Tumawa si Clarita. Buti na lang kaming mga babae walang ganyan. Ang sakit siguro. Si inay talaga, sa isip-isip ko. Kahit kanino nagkakwento ng pagpapatuli ko. Siguro kung may Twitter na noong panahong yon at may account siya, sa dami ng katweet niya ay ang pagpatuli ko ang aking Tweety Bird ang magiging trend. Mukhang nasamod si Clarita sa pang-aalas ka sa akin. Buti na lang at tinawag siya ng kanyang Kuya Randy. Nagkakantahan na kasi at nahilingan pala siya na kumanta. Kung sa ngayon parang may gig ang tropa ng matatandang gitarista at nagbabandorya sa gitna ng kasiyahan, kanina pa sila tumutugtog pero walang kumakanta. Nang pumagit na si Clarita para kumanta ay nagpalakpakan ng mga naroroon, pati na rin ako. Naalala kong mahilig nga pala siyang kumanta at pangarap niyang maging artista. Saglit pa, pumainlan lang na ang tinig ni Clarita. Napakatamis ng kanyang boses. Ang paraan niya ng pagkanta ay parang hani na dumadampi sa aking dila. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Kumbaga, ito ang moment ni Clarita. For just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline big fly. Was a dream you left so very far behind.
Just let me wake up in the morning to the smell of new morning, to laugh and cry, to live and die in the brightest of the day. Ewan ko, pero pakiramdam ko ba ay inaawit niya noon kung anong kanyang nararamdaman. Ayaw niya hanggat maaari sa lugar na yun ang gusto niyang lumipad. Ibuka ng malaya ang mga pakpak, matupad ang kanyang mga pangarap. Nang matapos ang kanyang pag-awit ay hindi naman matapos-tapos ang palakpakan. Maging ako'y napasigaw sa sobrang paghanga sa kanya. Ika nga ay may Kay naman pala siyang mangarap na maging isang celebrity. Mga kanayon ko naman ang kumanta. Lumapit sa akin si Clarita. Ang galing mo, sabi ko na parang presidente ng kanyang fans club. Pwede ka nga mag-artista. Nakita kong nangislap ang kanyang mga mata at niyakap niya ako. Marahil ay sa tuwa na may isang gaya ko na naniniwala sa kanyang mga pangarap. Salamat, Ever. Hayaan mo, pag sumikat ako ay hindi kita kalilimutan. Anya na lalong humigpit ang yakap. Ang hindi ko naman makalimutan ang bango-bango niya sa pagkakayakap sa akin at may humigpit din sa loob ng aking shorts. Tapos ang kasayahan sa pamamaalam ni Jerry sa aming mga kanayon. Pupunta na raw siya ng Saudi Arabia bilang isang welder mechanic. Mga trabahong hindi ko alam noon kung anong ibig sabihin. Si Randy raw ay baka sumunod din sa kanya. Kung mga 2 taon daw siyang mawawala at sana raw ay aalalayan ng aming mga kanayon ng kanyang pamilya at labis silang nagpapasalamat na mag-anak sa magandang pakikitungo namin sa kanila. Nangako pa si Jerry na kung magiging magandang kanyang pupuntahang trabaho, pagbalik niya ay magpapatayo siya ng maliit na kapilyang yari sa bato para sa nayon, na labis na pinalakpakan ng lahat. Nang uwian na ay dinagdagan pa ni Clarita ang pabaon na biskwit sa akin. Laging nakatingin sa amin ng aking ina at para bang kinikilig kapag nakikitang lagi akong nilalapitan ng kanyang manugang na hilaw. Hindi naman nakalampas sa aking matalas na pakiramdam ang malagkit na titiganin na Kuya Jomari at Aling Ising. Pareho silang nakatagay at tiyak na maiinit ang pakiramdam. Nang dumaan kami sa tapat ng bahay niya, na nina Aling Ising ay kasunod ko pa si Kuya Jomari. Pero maya-maya lang ay nawala na rin siya at parang nahuhulaan ko na kung nasaan siya at kung anong kanilang ginagawa ng Aling Byoda. Hindi na rin ako nagtaka na nawalan na halos siya ng interes kay Clarita. Pero pabor sa akin na wag na nga siyang manligaw kay Clarita. Mas sumasaya ako sa sitwasyong yun. Nahumaling ako sa basketball at yun halos ang umuubos ng aking oras sa panahon ng bakasyon sa school. Umaga pa lang narinig ko na ang talbog ng bola sa court na itinayo ni Randy at Jerry ay hindi na ako mapakali. Pagkaalmusal, doon na agad ang punta ko. Binilhan ako ni Kuya Jomari ng bola kaya lalo akong nahilig sa larong ito. Paminsan-minsan naman ay sumasama pa rin ako sa mga kalaro ko sa paninirador. Bihira na rin ako magpunta kina Clarita dahil abala sila sa kanilang kambingan pero pag Sabado ay nagpupunta siya sa bahay namin. Naging kaibigan na ng parents ko ang parents niya at pag Sabado ay nagpapadala ng kung ano-ano sa kanya. Nagkwekwentuhan kami, ipinapakita ko sa kanyang aking dribbling skills. Yun pa rin ang plano niya, ang maging artista. At gusto nga raw niyang magbalik na ng Maynila. Nalungkot ako. Kailan ka babalik dun? Nagpaalam na ako kay Mami, anya. Pero hindi pa pumapayag. Kanino ka naman titira? Marami kaming kamag-anak doon, Ever. Siguro, itutuloy ko rin ang schooling ko. Tapos mag-a-apply ako sa mga movie companies. Ayaw mo na rito? Tumingin siya sa akin, ngumiti. Masaya rito, Ever. Kaya lang, hindi ako masanay. Ayoko nga asikasuhin ng pag-i-enroll sa kabayanan. Hindi pa ako handa na magpatuloy ang buhay rito. Pagkasabi niyon ay lumungkot ang mukha ni Clarita.
Wala akong maisagot. Hindi pa abot ng aking isip ang kanyang mga sinasabi. Hanggang sa umalis. Kung binata lang ako o magkasing edad na tayo, pasasayahin kita. Ang pangyayaring ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Dito na nagsimula ang maraming pagbabago. Tanghaling tapat noon at wala akong magawa. Malapit na rin ang pasukan at nagpapahiwatig na ang tag-ulan. Ang mga kalaro ko ay abala na sa pagtulong sa kani-kanilang mga magulang sa pagtatanim, kaya hindi na kami masyadong nakikita. Katatapos din lang namin kumain mag-anak at nagpapalipas lang ng busog ang aking parents para sa kanilang afternoon siesta. Pinatutulog din nila ako pero ako'y hindi nasanay na matulog sa hapon. Nakaupo ako sa hagdan ng aming bahay at iniisip kung anong magandang mapaglipasan ng oras.